Tayo ay nasa series ng pag-aaral regarding sa pagkatapos ng kamatayan, no? So, pinag-aralan natin 2 Lord's Days ago, yung intermediate state, at magkaroon tayo ng maikling review. Review tayo. So, balikan natin yung mga pinag-aralan natin. Nilagyan ko ng fill in the blanks. Sinabi ni Lorraine Boatner, anong definition ng intermediate state? Sabi ni Lorraine Boatner, ang intermediate state ay that realm or condition in which souls exist between what? Death and ano yung sunod? Sa pagitan ang intermediate state ng kamatayan at ng resurrection. Yes. Ito ay nasa pagitan ng kamatayan at ng resurrection. Hindi na natin dadaanan lahat, pero napag-aralan natin na ang kaluluwa ay immortal. Ang kaluluwa pagkatapos ng kamatayan ay iiral. At ang kaluluwa, o tayo, pagkatapos ng kamatayan ay merong kamalayan. Pagkatapos noon. Maging pagkatapos ng kamatayan, may pupuntahan na 2 lugar lang ang mga tao. Either impyerno o ang langit. Pero, malinaw sa kasulatan na yun ay pansamantala lang. Yung kalalagayan na yun ay walang hanggan. Saglit lang yun. Meron yung hangganan, hindi pa yan ang final state. Pagkatapos na mamalagi ng kaluluwa sa langit at ng kaluluwa sa impyerno, ay meron pang magaganap pagkatapos noon. At yan yung tutunghayan natin sa 2 lectures natin ngayon at susunod na Lord's Day. Anong mangyayari sa final state? At hatiin natin yan sa 2. Yung final state, ito yung eternal na sa mga wicked for today at sa mga righteous para sa next Lord's Day. So, tutunghayan natin ito. Ano yung final state? Ibig sabihin, pangwakas na nakalalagayan ng mga wicked. So, ang final state ng mga masasama, ng mga hindi mananampalataya, namatay sa kanilang kasalanan, ito ay more than the intermediate state. Meron tayong tinatawag na 2 klase ng resurrection. Sabi ng Acts 24 verse 15, having a hope in God, which these men themselves accept, that there will be a resurrection of both the just and the unjust. Meron daw resurrection yung mga matuwid, saka hindi matuwid. Acts 24, sino nagsabi niyan? Si Apostle Paul. Sa Daniel chapter 12 verse 2, sinabi ni Daniel as led by the Spirit, sabi niya, and many who sleep in the dust of the earth will awake. Alala niyo yung word na sleep? Yun ay death. No? Sila na namatay ay babangon, that there will be a resurrection, will awake some to everlasting life, but others to shame and everlasting contempt. Sa Book of Daniel pa lang, sinabi na merong pagbangon towards everlasting life at merong pagbangon to everlasting judgment, contempt, and shame. Sinabi mismo ng Panginoong Jesus sa John chapter 5, no? Jesus himself said, for the hour is coming when all, lahat, who are in their graves, lahat ng nasa libingan, will hear His voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So sa 3 verses na to, Daniel, sa John, at sa Acts, Old Testament, New Testament, clear sa Scripture na merong isang araw ng resurrection, isang araw lang, hindi ito maraming beses, isang araw lang yung resurrection, pero sa isang araw ng resurrection, may 2 klase ng resurrection. No?
binabalik nito yung ginawa or hiniwalay ng kasalanan. Ang ginawa kasi ng kasalanan, pinaghiwalay yung katawan at kaluluwa. No, sa day of resurrection, ibabalik ng Panginoon yung naghiwalay na katawan at kaluluwa, pero magkaiba. Sa mga unbelievers, they will be resurrected for judgment. At sa mga believers, they will be resurrected for what? For glory. So may isang general resurrection, pero dinidistinguish yung resurrection ng dalawang panig. No? At sino yung magre-resurrect? Si Christ. Si Christ yung magre-resurrect sa kanila. Siya na nabuhay mula sa patay, ang bubuhay sa mga patay, at bubuhayin niya yung isa para hatulan, bubuhayin niya yung kabila para iligtas. Meron ding dalawang klase ng judgment, no? Dalawang klase ng judgment ay yung judgment pagpasok natin sa intermediate state at yung judgment na final, na isang beses lang. Hindi hiwa-hiwalay, isang beses lang. So yung post-mortem judgment, yun na nakalagay sa Hebrews 9, as it is appointed unto man once to die, and after this, judgment. Pag namatay ako, hatulan na agad ako ng Panginoon. Heaven or hell ako. No? Lahat tayo, pag tayo pumanaw, judgment ka agad. Heaven or hell tayo. Pero, merong tinatawag sa scripture na final judgment. Ito yung public tribunal ni Christ, kung saan lahat ng mga nabuhay mula sa mga patay, unjust and just, sinabi, lahat, di ba? Daniel, lahat. Sinabi ni Christ, lahat. Sabi ni Paul, lahat. Bubuhayin lahat, nag-resurrect lahat, tapos hahatulan lahat sa final judgment ni Christ. Sa panahong ito, hahatulan ng Diyos ang lahat ayon sa kanilang dalawa kalagayan, either they are goat or sheep, either they are believers or unbelievers, and then they will be judged as recompense to their works pagdating ng Panginoong Jesus. So, alalahanin natin, ito'y paghatol ng Ama at si Christ yung mediator. Ang Ama ang judge at ipinagkatiwala niya sa kanyang anak, sa pagiging mediator ni Christ, sa kanyang pagiging mediatorial king, siya ang hahatol sa lahat ng mga ito. Paano niya tayo hatulan? Dalawa, law and gospel. Gospel, kung tayo nanalig pa sa Panginoong Jesus, tayo ay maliligtas. Kung tayo hindi mananalig sa Panginoong Jesus, hindi tayo maliligtas. Gospel. At kung ikaw ay ligtas na, hahatulan ka sa iyong works. No? After mong maligtas, hahatulan ka sa works mo for the rewards. Next Lord's Day. Sa mga wicked, sa kanilang unbelief, hahatulan pa sila sa kanilang works. Ano pang ginawa nila sa kanilang pagiging unbeliever? No? Hahatulan yan ng Panginoon. Sabi ng Matthew 25, verse 31 to 33, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Pagbalik ni Christ, uupo siya sa kanyang glorious throne. Before Him will be gathered all the nations. Lahat ay haharap sa kanyang harapan. Lahat ng tao sa kasaysayan, lahat ay haharap sa harapan ni Christ. No? At pag nakaharap na sa harapan ni Christ, lahat ng tao na binuhay na, lahat tayo, past, present, future, ng mga tao, ilang trilyon, quadrillion ng mga tao yung nasa harapan ni Christ. Ang sabi ng Matthew 25, and He will separate one from the other as a shepherd separates sheep from the goats. Paghihiwalay niya, asan yung mga akin, asan yung mga hindi akin. No? And He will place the sheep on His right and the goats on the left. So, hindi ko na-expound yung iba, no? Pero pinapatungkulan dito sa truth na ito na may permanent at superior judgment rather than sa intermediary punishment after death. Now, may pinagkaiba yon sa law system natin kasi sa law system natin kahit saan ng mga batas, kunyari kinasuhan si Marvin. Kinasuhan siya, kahit hindi pa siya napapatunayan may sala, pwede siyang i-detain. So, yung pag-detain sa kanya ay pwedeng tama or mali. No? Pwedeng tama or mali. Pwedeng after some trial sa korte, mapapatunayan siyang, talagang may kasalanan siya. Itutuloy na lang yung
sentence. Pero kung hindi siya mapatunayan, hindi na siya ikukulong, pero nakulong na siya. No? Habang tinatraya siya. Now, sa intermediate state, hindi ganun. Walang mapupunta sa heaven or hell ng mali. Kung sino yung napunta sa hell, sila na yung mapupunta sa eternal hell. Kung sino yung mapupunta sa heaven, sila na yung mapupunta sa eternal glory, sa new heavens at new earth. No? Perfect. Tama yung hatol ng Panginoon after death, pero meron pang final, kung saan haharap lahat, public. Kasi after death, ikaw lang at ang Panginoon eh. Hatulan ka ng Panginoon, one to one. Pero doon sa final judgment, haharap tayo sa lahat ng mga tao. Sa trono ni Christ. No? So, yun yung dalawang judgment na sinasabi natin. No? So, pero ang focus natin ngayon ay yung wicked. Sa eternal state, anong mangyayari sa wicked? Tandaan natin, halos lahat ng description sa hell, sa Bible, ay mga description sa hell sa eternal state. Sa pangwalang hanggan. Kaya konting-konti lang yung description sa Bible kung ano yung nasa intermediate state. Yung parable ni, yung kay rich man and Lazarus, no? Ayun yon. Pero, ano yung descriptions ng Bible sa eternal hell? So, yun yung titignan natin. How was hell described? No? Una, it's described as fire. Dinescribe ang eternal hell bilang apoy. Bilang apoy. Ang ibig sabihin ng apoy sa ancient times ay ito ay simbolo ng galit at puot. No? Kahit saan mo tignan, ito ay sumisimbolo sa galit. It is a description of wrath. Ang galit ng Panginoon ay dinedescribe, hindi pa hell to, galit pa lang. Yung galit pa lang ng Panginoon, dinedescribe sa Old Testament, Psalm 18, Psalm 79, Psalm 89, Jeremiah 4, dinedescribe yung wrath ng Panginoon bilang apoy. May apoy sa kanyang ilong. Fire coming out of his nostrils. No? Sa Old Testament din, ay may mga dinedescribe na mga parusa ng Panginoon, hindi pa hell, parusa pa lang ng Panginoon dito sa lupa, na ang ginamit ng Panginoon na parusa ay apoy. Si Nadab and Abihu, nung nag-offer sila ng strange fire, sila ay pinarusahan sa pamamagitan din ng apoy. Fire din. Yung mga taong reklamador sa Panginoon sa Numbers, maging yung mga descendants ni Korah, at yung 50 na 50 soldiers na lumaban kay Elijah, anong description? Apoy. No? Ang tumupok sa kanila. Therefore, sa Bible, even sa New Testament, ang description ng hell ay eternal punishment ng apoy sa kailaliman ng Sheol. Sinabi, there is a fire that will never be quenched. Apoy na hindi namamatay. Apoy na nagbo-burn forever. Ang ibig sabihin ng apoy sa scripture ay pagbuhos ng galit ng Diyos na magko-consume sa mga wicked forever and ever. It's the wrath of God. Yun yung isang description sa hell. Fire. Anong ibig sabihin ng fire? Wrath. Mararamdaman ng lahat sa eternity na nasa hell na galit ang Diyos sa kanila. Hindi na nila mapapawi sa puso nila na, hindi na nila pwedeng takpan yung konsensya nila, hindi galit yung Diyos sa akin. Hindi galit yung Diyos sa akin. Hindi na nila maaalis yun. They will feel and experience that God is really angry at them. Buong pagkatao nila, meron silang kamalayan, nagalit ang Diyos sa kanila. Now, gaano katagal ang final state ng mga wicked? Sabi sa Bible, yung description ng Bible sa fire or sa judgment ay eternal. Ang description ng Bible doon ay eternal fire, eternal punishment, eternal destruction, eternal judgment, eternal chains. Ang description ng Bible sa final state ng mga wicked ay puro eternal. Next. Puro eternal yon, no? Sinabi doon, they will be
Revelations 20 verse 10, they will be tormented day and night forever and ever. Ang duration ng final state ng mga wicked ay walang hanggan. Meron pa isang description sa hell. Ang sabi ay, there are worms that do not die. Merong uod na hindi namamatay. Dalawang texts, Isaiah 66 verse 24 at Mark 9 verse 48. Magkatambal palagi yon. Fire that's not quenched and worms that do not die. Palaging magkasama ito. Now, ang isang description, ang isang rather question ay, ito ba ay literal or figurative? At ang mga Puritans, ininterpret nila yung mga worms na nasa Isaiah and Mark bilang knowing of conscience. Ibig sabihin, yung pagbabagabag ng konsensya. According sa mga Puritans, sila na mga nasa impyerno na hiwalay sa Diyos ay mamumuhay ng merong guilty conscience. Alam nila na sila nagkasala, they are very aware of all of their sinfulness sa harapan ng Panginoon at hindi nila matatakpan yung kanilang konsensya. Hindi na nila, kasi dito kasi sa buhay na to, pwede mong ma-harden yung conscience mo, di ba? So, sobrang tigas ng konsensya, may kali yung konsensya, to the point na hindi ka na nakakonsensya. Pwede mangyari yun. Aalisin ng Diyos yun. According sa Puritans, walang matigas ang konsensya sa hell. Aalisin ng Panginoon, sila yung mababagabag. Ito ay mental torment. Na alam mo, nagkasala ka, pero wala ka ng kapatawaran. Alam mo, nagkasala ka sa... Hayag na sa'yo yung lahat ng mga kasalanan mo doon. Ngayon kasi makakalimutin pa tayo, di ba? Makakalimutin pa tayo. May makasalanan tayo, nalimot na natin. Hindi natin maalala. Hindi natin, may mga kasalanan tayo mabigat dati, no? Na wala na lang sa atin ngayon. Sabi ng mga Puritans, yung knowing of, yung worms that do not die, ay knowing of conscience. Ipaparanas ng Panginoon, ibibigyang malay ng Panginoon yung lahat ng nasa impyerno. Na alam nila lahat ng ginawa nilang mali, meron silang perfect memory. Alam nila lahat ng ginawa nila mula sa buong buhay nila at hindi sila bibigyan ng grace na makalimutan yon. Hindi sila bibigyan ng parang kakapal yung konsensya nila. Hindi, alam nila at napakalaking pagkabagabag yon, no? Now, paano nila nasabi yun? Ang isang argument ay hindi lang sinabi ng Scripture, both Isaiah and Mark, na the worms that do not die. Ang sinabi ng Scripture, their worms. Hindi sinabing may mga uod na hindi mamatay. Sinabi yung uod nila. Sa kanila yon na uod. Personal. It's their own worms. Alam natin na galing yung description ng hell doon sa garbage bin ng Old Testament na tinatawag na Gehenna. Doon tinatapon yung mga basura, yung mga patay, tapos sinusunog yun. No? Kaya yung description ng hell ng Bible ay kung ano yung meron silang kamalayan dati sa tambakan ng basura. Kung sa ano natin ngayon, if you remember, dati sa payatas, no? Tambakan ng basura sa payatas, pero hindi naman kasi sinusunog eh. Pero punong-puno yun ng uod. Puro uod yun. Ganon dinedescribe ni Christ. Pero hindi sinabi ni Christ sa kanya Isaiah na may mga uod, kundi uod nila. Sarili mong uod. Kasi ang uod, kapag na-consume niya na yung maduming basura, tapos na siya. Pero sa eternity, walang hanggang magko-consume. Walang hanggan na yung kanyang isipan ay mababagabag sa kanyang sariling kasalanan. Matthew Henry, sabi ni Matthew Henry, doubtless, remorse of conscience and keen self-reflection are these never-dying worms. Sabi ni Matthew Henry. Sabi ni Thomas Boston, conscience will be a worm that gnaw and prey upon them.
remorse for their sins will seize them and torment them forever and ever, for in hell their worm do not die. Thomas Boston, Doctrine of Hell. No? Na alam nila nagkasala sila sa harapan ng Panginoon. Sila ay kasi sa English meron pang regret, iba pa yun sa repentance. Sa Tagalog kasi parehas lang eh. Nagsisi, regret, nagsisi, repentance din. So medyo broad kasi yung Tagalog word, no? Pero sa ibang words, may difference. Iba yung regret lang, parang nanghinayang, ganon. Sa repentance, nagsisi talaga sa kasalanan. At walang repentance sa hell. Walang nagsisisi doon na towards Christ. Ang lahat ng meron sa impyerno ay panghihinayang. Sayang. Pero wala yung totoong repentance. No? So, isipin niyo yun. Ito yung mangyayari sa eternity, sa mga wicked. Hindi katulad ng katawan na nabubulok o nasusunog, ang worms na binabanggit ay within. They're worms. Walang hanggan silang mahihiya, walang hanggan silang manghihinayang, walang hanggan silang magdurusa. Yan yung eternity na tinatawag na worm. Now, another description sa hell ay wailing and gnashing of teeth. Paghinagpis, sa kapag nangalit ng ngipin. Magkasama palagi ang dalawang descriptions na yan, no? Ito ang palaging pinagsasama ni Christ, the description ng hell, more than any other description. Sa Gospels, 7 times itong binanggit ni Christ. 7 times. Paulit-ulit itong binanggit ni Christ. Anong ibig sabihin ng wailing? Intense, uncontrollable crying out. Ito ay grief sa alam ng nasa hell na wala na siya sa walang hanggan. Na hindi niya na makukuha sa walang hanggan. No? Yung mga everlasting souls sa hell, they are always mourning. Dahil alam rin nila, no, na wala na silang takas doon. On the other hand, yung gnashing of teeth, ito naman ay senyas ng galit. Galit, puot. Kanino galit? Yung mga nasa hell. Sa lahat. Yun ang description ng sinfulness, di ba? Galit sa lahat. Galit sila sa sarili nila, galit sila sa ibang tao, galit sila, most especially sa Diyos. Ang lahat ng nasa hell ay galit sa Diyos. Gnashing of teeth. Naalala nyo sa Acts, nung binato si Stephen, nung mga Pharisees, ng mga tao, nung nagpipreach si Stephen, ang ginagawa ng mga Pharisees, dinescribe ni Luke, they were gnashing their teeth. Naririnig nila na pinipreach yung kasalanan nila, ang response nila galit. Galit sila sa preacher. Bakit? Inaano mo yung kasalanan namin? Galit, gnashing of teeth. Naggangalit yung ngipin. Now, sa hell, ganun yung description. Galit sila. Galit sila sa truth. Galit sila sa katotohanan. Galit sila sa Diyos. Galit sila sa lahat. Sabi ng mga Puritans, itong gnashing of teeth ay boiling anger of the damned. Their fury that God is just. Galit sila sa Diyos dahil patas yung Diyos. The rage of a conscience that cannot silence itself. No? Yung gnashing of teeth ay galit sila sa kanilang suffering at galit sila sa Diyos na nireject nila. Now, another description sa hell ay outer darkness. Outer darkness. Ang description sa hell ay panlabas na kadiliman. Now, pag sinabing panlabas, ibig sabihin nun ay malayo sa gitna. Malayo sa loob. Malayo sa center. So, nung dinedescribe ito na outer, ibig sabihin malayo sa Diyos. Malayo sa kingdom of God. At sinabing darkness, dahil ito'y separation sa kanyang blessing, sa kanyang fellowship, ang Diyos ay palagi dinedescribe bilang liwanag. Sila na malayo sa liwanag ay nasa
kadiliman. Si John sa 1 John, palagi niyang, yun yung ano niya, opposite, light, darkness, no? Anong ibig sabihin ng outer darkness? Experientially. Ito ay pagiging mag-isa. Loneliness and despair. No? No light, no comfort, no way out. Yun ang description sa outer darkness. Puno ng lungkot, puno ng kahihiyan, puno ng pagdurusa. Walang kahit anong tuldok ng pag-asa. Yung sinabi ni, although intermediate state, yung sinabi ni Abraham kay rich man, no? Wala, hindi na pwede, wala na. Wala nang takas kapag nandun ka na sa eternal, final hell. No? Hopelessness. Kahit magkakasama sila lahat sa impyerno, hindi sila masaya. Walang fellowship, yes. Kanya-kanya sila. Isang impyerno, pero kanya-kanya sila, wala dong camaraderie at friendship. No? Yun yung pinapakita ng ibang influencers, masaya sa hell kasi kasama ko yung kaibigan ko doon. No? Wala, mag-isa ka doon. Darkness ang tawag. Ikaw lang. Wala, hindi sa ipaparanas ng Diyos ang blessing ng friendship. Ang friendship ay blessing. Mga kapatid. Blessing yon. Walang friendship sa hell. Walang unity sa hell. Walang kampihan sa hell. Wala kang kakampi sa hell. Ganun yung outer darkness. Now, experientially, ang ibig sabihin talaga ng outer darkness ay deprivation. Ibig sabihin, ipinagkakait sa'yo yung pagpapala. Anong pagpapala ipinagkakait sa outer darkness? Ang ipinagkakait doon ay dalawa. Ang temporal blessings at ang eternal blessings. Mga kapatid, kahit unbeliever sa mundo ngayon na nabubuhay pa, meron silang temporal blessings galing sa Diyos. Napakaraming temporal blessings galing sa Diyos, no? Ano yung mga blessings na binibigay sa kanila? Unbelievers, tumatalikod sa Diyos, itong mga to, ayaw manalig kay Christ, sila ay ayaw sumamba kay Christ, ayaw nila kay Christ, pero binibigyan pa rin sila ng temporal blessings. May pagkain, may tulog, may trabaho, may kaibigan, may hininga. Meron ba? Lahat nung nandito, wala yun sa hell. Wala yun sa final state. No? At yung pinakakailangan ng tao ay hindi yung temporal blessings, kung hindi yung eternal blessings. Ano yan? Beatific vision. Ang pinakakailangan ng tao ay makita niya si Christ. Yun yung pinakakasiyahan ng tao. Ginawa yung tao para mamasdan niya yung kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Sinabi sa Colossians chapter 1, for we are created through Him and for Him. Nilikha tayo para kay Christ. Nilikha tayo para namnamin natin si Christ. Siya yung maging siya yung pinakakailangan natin. Now, sa mga nasa impyerno, walang Christ. Ipagkakait sa kanila yung beatific vision. Ngayon, sabi ni Thomas Boston, at yung quote kay Thomas Boston, sabi niya, yung dalawa, temporal saka eternal, pinagkait sa mga nasa hell. Sabi niya, no food or drink there to strengthen the faint. No sleep to refresh the weary. No music, blessing ng music. No music. No pleasant company, walang kaibigan. To comfort and cheer up the sorrowful. And as for those holy things they despise in the world, they shall never more hear of them nor see them. Ano yung dinispise nila? Yung offer ng gospel. No offer of Christ there. No pardon, no peace, no wells of salvation in the pit of destruction. In one word, they shall be deprived of whatever comfort them. Being totally and finally separated from God, the fountain of all goodness and comfort. Yan ang ibig sabihin ng temporal or outer darkness. Outer darkness, malayo sa kingdom, at wala ng mga blessings ng liwanag. Blessings ng Panginoon. No? Pag sinabing wala yung presence ng Diyos sa kanila, hindi ibig sabihin wala doon yung Diyos.
Ang ibig sabihin ay wala iyong joyful presence ng Panginoon. Wala yung masayang presensya niya. Naalala niyo si Christ nung nakapako siya sa cross? Sabi niya, ilay-ilay, lama sabachthani. Sabi ni Christ, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako iniwan? Wala ba yung Diyos doon? Wala ba yung Diyos doon? Nandun yung Diyos. Pero bakit sinabi ni Christ, iniwan ako ng Diyos? Wala yung masayang presensya ng Diyos. Iniwan siya nung pagiging pleased ng Ama sa Kanya. Inalis ng Diyos yung masaya niyang presence. Yun yung wala sa hell. Wala yung masayang presence ng Diyos. Ang meron doon ay yung galit na presensya niya. Ang meron doon ay yung puot ng Diyos. No? So, eternal damnation will completely strip God's benevolent presence. No? At last, na description sa hell, ay ang hell, eternal hell, ay merong degrees. Merong degrees of torment. Hindi pantay-pantay ang pagdurusa ng nasa impyerno. Pero ang pagdurusa sa impyerno ay worst, more worst, at worst of worst. Ganon yung nasa impyerno. Hindi yan parang may okay, medyo okay, hindi okay. Hindi. Ang pinakaunang hakbang ay walang hanggan. Isipin niyo yan. Pero sa walang hanggang magdudusa sa hell, may mas grabe pa. Tapos may pinakagrabe pa. No? Pero tinuturo ba ng Bible yon? Tinuturo ba ng Bible na may degrees of punishment? Yes. Sabi ng Matthew chapter 10, verse 15, more tolerable. Si Jesus nagsabi nito. Theology to ni Jesus. Sabi niya, mas tolerable pa daw sa judgment day yung Sodom, Tyre, and Sidon. Naalala niyo yung Sodom and Gomorrah? Sobrang sama nun, tinupok nga ng Diyos eh. Tapos sabi ni Jesus, yung nasa Sodom, mas okay pa sila sa judgment day kesa kanino? Sa mga cities na nireject yung gospel. Sobrang sama, homosexuality, rape. Tapos ang sabi ni Jesus, mas malala pa dito yung tumanggi sa gospel. Brethren, yung kasamaan, yung degrees ng kasamaan na standard natin, kailangan ipantay natin sa Diyos. No? Hindi tayo palaging pareho sa standard ng Diyos. Yung standard ng Diyos, doon tayo dapat mag-submit. No? Therefore, yung mga tumanggi sa gospel, ibig sabihin, na-offera na siya ng gospel. Ilang beses na siya sinabi na, eto yung gospel, lumapit ka kay Christ, paulit-ulit siyang sinabihan, sa judgment day daw, mas malala pa yun. In-offer ba naman ng ama yung kanyang anak, tapos tinanggihan? Tinanggihan mo yung anak ko? Tinanggihan mo yung pinakamamahal kong anak, tapos para sa kabutihan mo yan? Tinanggihan mo yung pinakakabutihan? Ganon din, dito sa Hebrews chapter 10, verse 29, 2 Peter 2:20, sinabi na mas malala yung kahihinatnan ng mga apostate. Ibig sabihin, nag-profess na sila ng faith. Sinabi nila, Christian ako, and then later on, sabi nila, ayoko na maging Christian. Mas malala yung punishment nila kaysa sa mga unbelievers na hindi nag-profess ng faith. Mas malala pa. Isipin niyo, itong unbelievers na to, pwedeng sila rin yung nag-reject ng gospel. Kasi unbelievers pa rin sila eh. Pero mas malala, nag-profess ka ng faith, sinabi mo, totoo si Christ, nagpabaptize ako, tapos sabi ng Hebrews sa 2 Peter, mas malala pa. Yung kahihinatnan ng mga nag-profess sa anak ng Diyos, tapos tumalikod sa anak ng Diyos, kaysa sa mga hindi nakarinig. No? May degrees. Sinabi ng New Testament eh. Now, anong basis nung degrees? Yung degrees ng torment ay nakabase sa kanilang culpability at knowledge of revelation. Mas alam mo at mas kilala mo at mas
binigyan ka ng kamalayan ng Diyos sa mga katotohanan to, mas accountable ka. Sinabi ng Luke, ito ay principle ng Scripture, to whom much is given, much is required. To whom much is given, much is required. Kaya mas malala yung kahantungan ng mga false teachers. Kasi much is given sa kanila eh. Meron silang influence. Hindi magkapantay yung punishment sa mga tumatayo sa harapan, nagtuturo ng false gospel, kaysa dun sa isang naniniwala sa false gospel. Kasi mas may influence siya eh. Mas marami siyang sinama sa kasinungalingan. Kaysa dun sa isa, siya lang yun. No? Eto, mapupunta pa rin sa hell to. Pero mas grabe yung false teachers. Nakalagay yan sa Revelations. No? Kaya mapapansin nyo, ang condemnation ni Jesus ay nandun sa teachers palagi. Hindi madala sa hearers. Pag yung, naalala niyo yung condemnation ni Jesus palagi na, saan ni John, diba? Brood of snakes, you whitewashed tombs. Sinasabihan niya ba yung ordinaryong tao na nakikinig? Ganun ba siya magsalita sa ordinaryong tao na nakikinig? Hindi. Ang sinasabihan niya yung nagtuturo. Bakit? Kasi pag hindi sila nag-repent, mas malala ang kalalagayan nila. Pag nila tinalikuran yung kanilang maling turo. Matthew 23, tuloy-tuloy. Woe to you, woe to you, woe to you, Pharisees, Pharisees, Pharisees. No? At ang pinaka nasa dulo at pinaka magdurusa sa impyerno ay walang iba kundi ang demonyo. Si Satan. Dahil siya ang may pinakaalam. Siya ang pinakakilala niya ang Diyos mula simula pa lang. Walang mas magdurusa sa impyerno. Sinabi ni Christ, di ba? Hell was created for the devils. Walang nang deceive sa demonyo. Siya ang deceiver. Siya ang pinakamulat ang mata nung nagrebelde siya sa Diyos. Kaya siya'y parurusahan ng Panginoon. Now, anong lesson? Dalawa lang yung kinuha ko. Una, syempre marami tayong lesson na matututunan, pero una, dito natin ma-appreciate yung cross. Kapag inalala mo yung cross ni Christ, tapos inisip mo, alam ko na yan, kailangan mo alalahanin yung eternal hell. Dahil lahat ng dinescribe natin kanina, naranasan ni Christ yon. Kinuha ni Christ yung karapat-dapat na punishment para sa atin, ng mga believers. Ganoon ka importante at kabigat yung substitutionary atonement niya. Yung sinasabing pagpapalit, kinuha niya yung karapat-dapat sa atin. Nangyari kay Christ, lahat sa cross, yung mga yon. No? Si Christ, naranasan niya yung puot ng Ama. Galit na galit yung Ama sa kanya. Pero sumunod siya. Perfect siya. Ba't nagalit yung Ama sa isang perfectong anak? Dahil nagalit siya para sa atin. Yung galit ng Ama na para sa atin, sa kanya napunta. Siya ay nasa outer darkness. Mag-isa siya. Malayo siya sa Ama. Ilay-ilay lama sa baktani. Siya ay nabagabag sa kasalanan natin, hindi kasalanan niya. Sa sarili nating mga kasalanan. And he is wailing, no? There at the cross, Christ. Therefore, kailangan pag inaalala natin yung cross, kailangan tayong magpasalamat, magpakumbaba, mamangha, at sumamba. Yun ang result. Yun ang aalalahanin natin. Sa Judgment Day, hindi ako magiging kabilang doon sa mga kambing, hindi ako itatapon ng Diyos sa impyerno dahil sa Kanya. Dahil lang kay Christ. Siya lang yung dahilan. Bakit? Kasi kinuha niya yung impyerno ko. Naranasan ni Kristo yung impyerno na para sa akin dapat. No? Pangalawang lesson, alalahanin natin na ang lahat ng warning tungkol sa impyerno ay pagmamahal. Kapag tayo nakakarinig ng babala sa impyerno, pagmamahal yon. Hindi yung galit, hindi yung pagiging sadistic, ito ay pag-ibig. Isang atheist, ito yung sinabi ng isang atheist, si
Jean Gilley. Sabi niya, sa isang sa isang podcast, sabi niya, atheist to sabi niya, I've always said that I don't respect people who don't proselyte. Hindi niya doon nire-respeto yung mga tao na ayaw mag-convert. Yung mga tao na sinasabi nila, hindi, okay lang yan, maniwala ka sa paniniwala mo, maniniwala ka sa paniniwala ko, hindi niya doon nire-respeto yung mga ganong tao. Sabi niya, I don't respect that at all. If you believe that there's a heaven and a hell, and people could be going to hell or not getting eternal life, and you think it's not really worth telling them this because it would make it socially awkward. Gusto mong hayaan yung ibang tao sa paniniwala nila kasi maging awkward o kung ano mang nakakahiya or ano man. Sabi niya, how much do you have to hate somebody to not proselyte? Gaano ka kagalit sa isang tao na ayaw mo silang i-convert? Kung totoong pinaniwalaan mo yon, no? How much do you have to hate somebody to believe everlasting life is possible and not tell them that? Hindi mo sasabihin. So, syempre atheist siya, hindi siya naniniwala, pero naniniwala siya na kailangan magkumbinsihan tayo. Kung talagang naniniwala, kumbinsihin niyo ako. Kung talagang naniniwala ako sa isang paniniwala, kailangan maging passionate ako sa iba na maniwala sa paniniwala ko. And brethren, ang sinasabi ng scripture ay hindi lang paniniwala, ito'y katotohanan. No? Isa yan sa isa sa mga kasalanan na ginawa ko nung naging mananampalataya ako. Na mayroon akong pinsan, galit ako sa pinsan ko, believer na ako doon at sinabi ko sa sarili ko, hindi ko to share ng gospel. Kasi galit ako eh. Kasi alam ko, ito totoo to. Ipagkakait ko sa kanya. Kasalanan yon, mga kapatid. Kasalanan na hindi ihayag yung ebanghelyo sa isang tao. Kaya sabi niya, gaano ka kagalit na hindi mo sila i-convert? Gagawin mo lahat para ma-convert sila. Gagawin mo lahat. So, sabi ni Sam Waldron to end, dulo na. Sabi ni Sam Waldron, sabi niya, do not confuse firm insistence upon the doctrine of eternal punishment with sadistic delight in it. Sabi pa ng iba, ano yan? Fire and brimstone preaching. Yung sinabi lang naman sa pulpit, mapupunta ka sa impyerno kung di ka maniwala kay Christ. Sasabihin ka agad, fire and broom preaching na yan. Hindi, kapag winarningan tayo tungkol sa hell, ito'y pag-ibig. No? Sabi ni Waldron, it is the one who could with perfect accuracy say to himself that he was gentle and humble. Yung isang nagsabi na siya ay gentle and humble, he is the same man who in Scripture most frequently and insistently and vividly warned of the danger of eternal fire. Siya, na pinaka-humble, pinaka-gentle, siya ang pinaka-nagwa-warn palagi tungkol sa hell. Si Christ. Si Yeso Cristo. No? So, dito tayo nagtatapos sa ating Bible class. Any question? Next Lord's Day ay final state, the blessed or the righteous. No, sige, any question? Final state. Nakakaidi Gino yung mic. Any question? So, tinignan natin yung mga descriptions ng hell at dalawang lesson, cross and evangelism. Sige, any question? Si Joel. Pastor, salamat po sa lecture. May question lang po, dalawa. Yung isa po, dun sa Revelation 20:14, sinabi po kasi dun na death and Hades itatapon sa lake of fire. Yeah. Paano po yung distinction nun, Pastor? Yeah. Sige, yun muna, bro.
Sige, thank you. Actually, yun yung in-skip ko. Nandiyan sa notes nyo. Nandito sa under ng two distinct judgments. So, ayun. In-skip ko na siya, tapos banggitin ko ngayon. So, sige. Sabi ng Revelations 20:11-15, Death and Hades were thrown into the lake of fire. Kailan mangyayari na itatapon ang kamatayan at Hades sa lake of fire? Mangyayari siya sa verse 11, Great White Throne Judgment. Mangyayari siya sa final judgment. No? Re-resurrect lahat, tapos itatapon daw ang death and Hades sa lake of fire. No? Mapapansin nyo dun sa verse 13, sinabi, both death and Hades, ang ibig sabihin ng Hades ay grave. No? They will give up the dead, mare-resurrect yung mga dead, in order to be judged. Now, pagkatapos silang hatulan ng Panginoon, yung mga namatay, na binuhay, ay itatapon sa impyerno. Walang hanggang impyerno. So, ang tinawag dito ni John ay second death. Yung second death na yon ay walang kapangyarihan sa mga tao ng Diyos. So, ang ibig sabihin, yung intermediate state ay itatapon sa final state. Yung mga patay na unbelievers sa hell ay itatapon sa final. Resurrected na sila. Body and soul na. Kasi sa intermediate state, soul pa lang di ba? Body and soul. Final judgment. So, yun ang ibig sabihin na yung mga namatay na unbelievers ay pupunta sa eternal condemnation. So, death and grave will be thrown into the lake of fire. And a follow-up. Pastor, thank you po. Yung wala na pong follow-up, yung next question po sana. Pag nag-preach po ba ng gospel tapos hindi po nabanggit yung fire and brimstone or yung final state ng wicked. For example, part lang ng gospel mo, if you reject Christ, you will perish. John 3:16. Yeah. Magiging incomplete ba yun na gospel presentation just because you did not mention hell? Hell, yeah. Yun po. No. Hindi naman ibig sabihin. Bawat evangelism natin, hell lahat. No? Pero ang hindi dapat mawala ay yung punishment of sin. So mapapansin nyo lahat sa New Testament, ang hindi nawawala ay merong sin na kailangang i-repent dahil may punishment yung sin. So, yun yung bare minimum, na may batas na binali at may parusa sa batas na binali at si Jesus lang yung tagapagligtas sa mga bumali ng batas para tanggapin tayo ng Diyos. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, hell ang ating sasabihin, pero hindi dapat mawala na mayroong parusa. Kasi yun yung glory ng gospel. Aalisin sa atin yung parusa. Pastor, thank you po. Thank you. Sige. Di ko Marlon tapos si Art. Yung question ko, karamihan kasi na nabanggit yung reference kanina more on sa mga Puritans. Gusto ko lang rin malaman kung ano yung position ng mga early church fathers natin pagdating sa mga nabanggit din kanina about sa worms. Kasi yung mga karamihan ng alam natin is either galing sa dispensational talaga na view pagdating sa hell or galing sa mga movies. Talagang yun yung karamihan na interpretation. Even mga non-evangelical, yun yung tingin nila sa hell eh. So, yung gusto ko lang malaman kung meron ba tayong mga writings about church fathers on how they view the hell. Ayun, hindi ko alam. Hindi ko inaral yung early church fathers sa kanilang view dito. Pero sa pag-aaral namin sa GMA Seminary, nung dinidiscuss to ni Pastor Noel, sinabi niya, it does not matter if you believe the literal or figurative. So long as maniniwala tayo na meron talagang parusa. Yun yung kailangang mapuno tayo ay yung terror ng hell. So hindi naman siya dapat maging siyempre dapat maging tama interpretation natin pero hindi siya as serious
kesa sa ibang mga kailangan nating panindigan. Pero ang mahalaga ay makita natin na very terrifying yung hell. So, kapag ininterpret natin ito na very terrifying na totoo, it serves the purpose. No, it has served the purpose na ito yung nangyari kay Christ na para sa akin, therefore I must turn to Christ para sa salvation ko. Kung hindi, napupunta ako doon. So, ayun. So, kumbaga yung knowledge and terrors of hell should enough na takutin tayo na wag nang gustuhin yung lugar na yun. Yes. Hindi dahil kung sino yung tamang interpretation o kung ano ba yung magiging wala namang may gustong makaranas nung ganun bago niya malaman kung ano yung totoo o hindi. Parang ganun. Yes. Well, magsasabi na, tama ako. Pero syempre, may tama. Mayroon talagang ano yung tama interpretation, pero walang na pag nasa, na tayo na, figurative nga pala. Okay, literal nga pala, no? So, pero yun. Pero ang alam natin, dahil may body and soul na punishment. Hindi lang siya soul punishment, bodily punishment din siya. So, thank you, Pas. Si Art. Salamat po, Pastor. Nasagot na yung isang tanong ko, yung about sa physical aspect. Tapos yung isa, yung kanina po na illustration na naranasan ni Christ yung darkness, yung gano'n. Yun pa yung tinutukoy sa He descended to hell. O iba ba? Okay. Yeah. Yung He descended to hell na binabanggit doon sa Apostles' Creed, syempre alam ko may ibang mga pananaw. Pero, ang personal position ko doon ay He descended to the grave. Yun yung Hades. Siya ay bumaba para makumpleto yung humiliation niya. No? Naranasan ni Christ lahat ng terror ng hell sa cross. No? Pero sa cross, hindi pa niya naranasan na manatiling patay. So yung sinabi sa confession natin na He descended to hell, yun yung sinabi rin sa Revelation na Hades, grave, siya ay nanatiling patay para makumpleto yung kanyang humiliation. Kasi tayong mga believers, mananatili rin tayong patay. Pag namatay na tayo, mananatili tayong patay, humiliation yon. We are still dead. No? We remain dead. At si Christ, nanatili rin siyang patay for 3 days para kumpletuhin yung humiliation na yon. Pero yung fullness ng wrath ng hell ay nasa cross. Doon lahat. Wala siyang second suffering. Wala siyang second suffering after His death sa cross. So, ayun. Follow. Salamat po. Okay. Ayan. Si Christ, pagkatapos niya mamatay, nag-ascend na, pumunta na siya sa Ama, kaluluwa lang siya. Sabi niya ay, into your hands I commend my spirit. Ganun din yung believers. Pag sila namatay, pupunta sila sa Ama. So, anyway. Thank you sa teaching. Question ko ay, tama ba na isipin na hindi natin makapantayan yung naranasang hell ni Christ? Kasi doon sa usapin ng degrees of torment, siya yung may pinaka maraming alam or kilala niya yung Diyos na hindi natin maaabot. Tama bang isipin na hindi yung hell na daranasin ng mga tumalikod or even nag-apostate or false teachers or even Satan, iba yung hell ni Christ doon? Tama bang isipin yun? Masasabi natin na worse yung naranasan ni Christ. Kasi hindi ko nilagay doon sa description na nakaranas si Christ ng eternal hell. Si Christ naranasan niya lang few hours of hell. Tapos yung mga mapupunta sa impyerno, eternal. May disparity ba? May disparity ba? Hindi ba dapat eternal na nagsuffer si Christ para eternal din na mabayaran? Bakit hindi? Bakit sapat yung few hours na yon? Dahil infinite yung person ni Christ. Dahil sa infinite person niya, infinite worth niya.
na sapat yung kanyang ilang oras na kamatayan. Pero syempre, hindi lang yun kasi pinanganak pa siya mula birth, humiliation na yun eh. So, pero anyway, focus tayo sa cross. Sapat yun, yung kamatayan niya, para tubusin lahat ng tao. Enough yun. Kaya may mga nagsabi yung atonement ni Christ ay sufficient for all, efficient for the elect. Lahat. At mas, higit pa yung naranasan ni Christ, I agree, Deacon, na kasi walang ibang mas malapit sa Ama kundi sa Kanya. Kaya mas danas niya yung dusa. Kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, hindi magkakapareho. Kung sino yung mas malapit, sila yung mas magdudusa. Pag mas malayo ka, mas hindi mo ramdam. Si Christ, ang walang ibang mas malapit na relasyon kundi ang Ama at Anak at Espiritu. Wala. Tayo mga tao, kailan lang tayo nagkakilala? Kami ni Marvin, nung pinanganak siya. Kami ni Lori, nung college na. No? So, merong simula, tapos tuloy-tuloy. Walang hanggang kilala ng anak yung Ama. Eternal. Walang hanggang pagmamahalan ng Ama at Anak. Tapos pinutol. Makamatayan. So, yes, I agree. Mas sobrang worse yung naranasan ni Christ kaysa kahit kanino. At mas worse pa yon kasi hindi niya deserve yun. Yung sa kanya, hindi niya ginawa niya for others. So, yes, I agree, Dico. Sige po. Last na. Sige, si Paul. Last na. Next Lord's Day, meron pa for the righteous. Sa akin, reflection lang. Sige, go. Kasi yung sa outer darkness, para naalala ko yung kausap ko dati na Mormon. Sabi nila yung interpretation nila sa outer darkness is oblivion. So, ibig sabihin parang non-existence. Ganun siya. So, parang naisip ko naman nung na-correct dito yun sa turo is parang the more na na-isolate ka, parang lalo kang natotorment. And parang na-relate ko siya sa experience nung mga tao na walang fellowship. Lalo na yung mga Christians na ina-avoid yung fellowship. The more na inaalis mo yung sarili mo sa kalupulan ng mga kapatid mo sa pananampalataya, yung parang sa preaching lang kanina, mas natotorment ka sa isolation mo. Parang ganito yung naranasan ng mga merong mental condition na sa sobrang feeling mo alone ka, lalo kang natotorment. Parang you're alone in your own thoughts and sobrang and mas malala ito kasi ito hell. Hindi ito walang gamot. Pag nandun ka na, wala nang gamot yung isolation mo. And actually andun yung Diyos siya yung nagto-torment sa'yo kasi yun yung wrath niya. Another na na-reflect ko is yung sa kanina yung sa degree of hell. Degree of torment rather, not degree of hell. Yeah. Is dito sa lupa, may tendency pa tayo na i-praise yung mga false teachers. Na ako naalala ko nung bago akong Christian, ang pinapakinggan ko palagi si Joel Osteen. And deceived talaga ako kasi talagang dalang-dala ako sa turo niya. Yung 7 I ams niya. Meron pa yung I am good, I am ayun. Talagang parang malaki siya sa aking reflection as a preacher din as well. Kasi ang laki ng accountability, nakita ko na gano'n na hindi nga lang sa preacher, kahit sa mga tatay. Kasi nagtuturo tayo ng salita ng Diyos Mga kalalakihan, maging yung mga nanay sa mga anak, na mag-ingat tayo sa pagtuturo. Kailangan meron talagang labor. And also, mag-ingat tayo sa mga napapakinggan natin mga tagapagturo na agad tayong maniniwala. Huwag tayong madaling magpadala. Dahil ganito yung kararanasan ng mga false teachers and parang dito sa lupa, binibigyan pa natin sila ng platform and binibigyan pa natin sila ng grace na
pakinggan mo muna. Mm. When in the first place, ganito yung treatment sa kanila. Sa lupa pa lang nung kinokondemn sila ni Christ, and ngayon sa final state, sa kanilang intermediate state, and even sa final state, is kahilera sila, kasunod sila nung parusa or torment na mararanasan ng demonyo. Ayun lang, salamat po. Thank you sa reflections, bro. So again, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil pinadala si Christ, dahil deserve natin to. Pero merong tumubos para sa mga maniniwala at merong evangelistic labor para sa mga hindi pa naniniwala. Let's pray. Diyos naming Ama, maraming salamat po, Ama, dahil binigyan niyo kami ng maraming paglalarawan sa Bible patungkol po sa inyong banal, patas na hustisya. O Diyos, bigyan niyo kami ng pagpapanariwa kung gaano kaganda ang krus ni Jesus. At babala sa amin na kailangan naming mag-ebanghelyo, o Diyos. Pinupuri ka po namin sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.